Guys, ngayon ay magkakaroon tayo ng kunting mathematics. Bali, magkukompute tayo ng product load. So, ito ang problem, how many tons of refrigeration is required to convert 1 metric ton of water at 40 degrees centigrade to ice at negative 10 degrees centigrade. So, hinahanap dito ang capacity ng ating freezer or refrigeration equipment na kayang gawing ice ang 1 metric ton na tubig sa loob ng 24 hours. So, ito guys, ang given natin ay meron tayong 1 metric ton na tubig at 40 degrees centigrade. So, gagawin daw natin na yellow yan at from 40 degrees magiging negative 10 degrees centigrade na yellow siya, Ang tinatanong yung capacity ng ating tons of refrigeration. So, ito na guys, sa solution natin. Ang 1 metric ton ay is equivalent to 1,000 kg na tubig. So, 1,000 kg na yan, gagawin natin ice in 24 hours. So, i-convert natin yung 1,000 kg times alam natin ang day ay may 24 hours. So, ang hour naman may 3,600 seconds. So, ang mass flow natin na tubig ay 0.01157 kg per second. So, sa paggawa ng ice ay may process yan, bali from water at 40 degrees centigrade na makikita natin sa ating diagram ay gagawin natin siya, ipabababain muna natin ang kanyang temperature to 0 kasi ang bago siya mag-ice kailangan nasa 0 na yung kanyang temperature. So from that ang magiging process natin ay chilling. Bali, i-chill muna natin siya na ang 40 degrees natin para umabot siya ng 0 degrees centigrade. So from 0 degrees centigrade 40 degrees water, ginawa natin chinil natin siya sa 0 pero nasa water state pa rin siya o nasa liquid state pa rin siya, So guys, from water na nasa 0 degree centigrade, alam naman natin na ang ice ay magpipress sa 0 degree centigrade. So another process na mangyayari ay yan na yung pressing, mali magpipressing na siya at from pressing magkakaroon ulit ng heat removal, yung tubig na 0 gagawin natin na magiging ice siya sa 0 degree centigrade na diyan na yung magkakaroon siya ng heat, yung latent heat na sinasabi na there is a change in phase from liquid to solid pero yung temperature niya is the same. 0 degree centigrade water, from 0 centigrade water ay naging 0 degree centigrade ice siya, sa pamamagitan ng process na pressing. So from nung naging ice na siya ay again i-cool down natin siya to negative 10, meaning yung 0 na blocks ng ice gagawin pa natin siyang negative 10, palalamigin pa natin siya ng gusto para siya ang temperature niya ay umabot ng negative 10. So guys, ang
ice ay i-cool down natin to from 0 to -10 again at aalisin natin ang init niya, no. So from that makukuha natin ang Q total or the total heat removed from chilling, freezing, and cooling. So ang sa chilling process, inuna natin kinonvert natin yung 1 metric ton na ice to from 40 degrees to 0 degrees centigrade, meaning pinanamig lang natin from 40 to 0 degrees centigrade. So the mass of ice, ang formula is mass times the specific weight of water, which is 4.187 kilojoule per kilogram, times the temperature difference, or 40 minus 0 is equal to 40. So by substitution, 0.01157 kilogram per second ng tubig times 4.187 kilojoule per kilogram, which is the specific heat of water, times the 40 degrees centigrade. So ang lalabas dyan is 1.937 kilojoule per second. Ang kilojoule per second is equivalent to kilowatt na yan. So sa chilling, nakuha na natin ang total heat remove. Dito naman tayo sa freezing. Sa freezing, magkakaroon siya ng yung mass flow rate, yun na yung 0.0157 times the latent heat. Yung latent heat, yung hidden heat na sinasabi na nagkaroon siya ng change of temperature, ng state from liquid, nabuo na siya, naging yellow na siya without changing the temperature. From zero na tubig ay naging 0 degrees centigrade siya, pero block of ice na siya. Kaya ang tinanggal natin no heat removal is 3.875 kilojoule per second. So yan ang inalis pa natin na init ng tubig, o pinalamig natin ng tubig para maging yellow siya using the latent heat of fusion. May constant tayo dyan na 335 kilojoule per kilogram of water. So another step 3, yung cooling down. Bali yellow na yung 1 metric ton natin, naging yellow na, pero 0 degree pa lang kanina. Ngayon palalamigin pa natin uli yun sa -10. Gagawin natin -10 ang temperature ng yellow para mas malamig siya, no. So ang formula na, again, we have to remove the heat from the ice. So ang formula natin is the mass of ice, mass of water, times the specific heat of ice, times the temperature difference with T2 minus T1. So ang specific heat of ice is equal to 1/2 of the specific heat of water. Alam natin ang specific heat of water is 4.187 kilojoule per kilogram degree Kelvin. So from that, kukuha na natin ang total heat na remove to convert ito, at yan nga, nakuha natin 6.0454 kilowatt. At from that, dahil ang tinatanong sa problem ay tons of refrigeration, so i-convert pa natin yan sa TOR, na alam naman natin na 1 tons of refrigeration is equivalent to 3.516 kilowatt. So i-divide lang natin yung nakuha natin na total heat, 6.054 divide 3.56 kilowatt. So para makuha natin ang 1.72 tons of refrigeration. So guys, yan ang kailangan natin na freezer na may capacity na 1.72 tons of refrigeration para ma-convert niya yung 1 metric ton na tubig into block of ice from 40 degrees centigrade to -10 degrees centigrade block of ice. So guys, sana na sundan ninyo yung step by step process ng paggawa ng yelo, at
para malaman natin ang capacity ng freezer, kung ilan ang kanyang tons of refrigeration para makagawa ng ganong karami na tubig at i-convert sa yelo. So guys, maraming salamat po muli at magandang araw sa lahat.